Mga malulupit na depensa ng mga cargo ships laban sa mga pirata. Hanggang sa kasalukuyang panahon, ang pamimirata ay nananatiling isang matinding banta sa mga cargo ship na naglalayag sa mga karagatan. Dahil sa mga heavily armed pirates na nag-aabang sa international waters, mahalagang maprotektahan ang mga cargo at ang buhay ng mga crew members. Upang maiwasan ang panganib na ito, nagkaroon ng mga makabagong solusyon para sa mga cargo ships na protektahan ang kanilang sarili laban sa mga pirata nang hindi na kinakailangang gumamit ng lethal force. Kaya naman sa videong ito, tatalakayin natin ang mga strategies at technology na ginagamit ng mga modern cargo ship para pigilan at labanan ang mga pirate attacks gamit ang mga epektibong alternatibo sa mga baril kontra pirata. Number 1. Long Range Acoustic Device o LRAD. Isa sa mga pioneering non-lethal anti-piracy measures na ginagamit ng mga cargo ships ay ang Long Range Acoustic Device o LRAD. Ito ay gumagamit ng directed sound beam para takutin ang mga pirata na tatangkaing sumalakay sa mga cargo ship. Naglalabas ito ng high-frequency noise na may matinding ingay na hindi kakayanin ng sinumang makakarinig. Dahil sa nakakarindi at nakakabinging ingay, mapipilitan ang mga pirata na umatras sa kanilang tangkang pagsalakay. Bagamat ang LRADs ay nagagamit pa lamang ng limitadong cargo at cruise ships sa ngayon, ang kanilang bisa sa pagpigil ng mga pirate attack ay napatunayan na sa maraming insidente. Number 2. Anti-Piracy Laser Device. Ang isa pang advanced weapon ng non-lethal anti-piracy defenses ay ang Anti-Piracy Laser Device. Ito naman ay gumagamit ng laser beams para magbigay ng visual warning sa mga paparating na pirata at pansamantala silang madistract mula sa kanilang mga ginagawa. Maaaring magamit ito mapaaraw man o gabi at mayroong versatility at bisa sa iba't ibang maritime environments. Sobrang daling gamitin ito na para ka lang naglalaro. Number 3. Water Cannon. Isa sa malawakang ginagamit na non-lethal defense mechanism sa mga merchant vessels ay ang water cannon. Nagsisilbi itong malakas na armas kontra sa mga pirata dahil kaya nitong maglabas ng malakas at walang tigil na buhos ng tubig. Kaya nitong itaboy ang sinumang iligal na magtatangkang sumampa sa barko. Gamit ang lakas ng high-pressure water, bumubuo ang water cannon ng harang na hindi lamang tumutulak palayo sa mga pirata, kundi binabaha rin ang kanilang mga bangka para mapigilan ang kanilang paggalaw at mapigilan silang makalapit sa barko. Marami na ring remote-controlled na water cannon anti-piracy systems na ginagamit ng mga operators sa loob mismo ng barko para sa mas ligtas nilang operasyon. Number 4. Electric Secure Fence. Mangunguryente naman ang mga electric secure fence sa mga magtatangkang sumalakay sa barko. Ang system na ito ay binubuo ng electrified barrier na nakapalibot sa perimeter ng barko. Epektibo ito sa pagpigil sa mga pirata na makalampas sa hull ng barko. Ang collapsible na design ng fence ay parang natitiklop na harang. Kapag hindi kailangan, pinupulupot o tinitiklop ito at itinatago sa gilid ng barko. Kaya hindi ito nakakasagabal sa mga gawain ng crew. Pero kapag may banta, mabilis itong naibabalik sa posisyon at naipapakalat sa paligid ng barko. Sa sandaling nakasetup na, ginagamit ang electric currents para lumikha ng kuryenteng harang na pumipigil sa mga pirata na makasampa sa barko. Number 5. Nets, Boat Traps. Ang boat trap ay isang espesyal na net na idinisenyo para pigilan ang mga bangka ng pirata sa kanilang daraanan. Gumagana ito bilang aktibong depensa at ide-deploy kapag papalapit na ang bangka ng pirata sa merchant ship. Kapag naihulog na ito sa tubig, mabilis itong sasabit sa propeller ng bangka, kaya't hindi na ito makakausad papalapit sa barko. Dahil nasisira ang makina ng bangka, nagiging napaka-epektibo ang boat trap sa pagpigil ng pag-atake ng mga pirata. Epektibo nitong napipigilan ang pag-usad ng mga pirata at pinapalakas ang proteksyon ng cargo ship at kaligtasan ng mga crew members. Number 6. Slippery Foam, Mobile Denial System. Makabago at versatile ang slippery foam na kilala rin bilang anti-traction material. Pinipigilan nito ang mga pirata na makasampa sa barko sa pamamagitan ng paggawa ng mga surface ng barko na sobrang tulas. Kapag ipinahid ito sa deck o gilid ng barko, ang malapot na substance na ito ay nagiging sobrang madulas kapag natapakan. Dahil dito, napakahirap para sa mga pirata na umakyat o gumalaw sa barko. Number 7. Foul-Smelling Liquid, Liquid Deterrent System. Sa isang nakakaintrigang innovation na pinangunahan ng International Maritime Security Network ng US, lumitaw ang isang kakaiba
Ngunit napaka-epektibong anti-piracy technology. Ang system na ito ay gumagamit ng isang malagkit at mabahong berdeng likido na ibinubuhos sa mga paparating na bangka ng pirata. Kapag na-contact, naglalabas ang likidong ito ng isang napakabahong amoy at nagbibigay ng burning sensation. Kaya napipilitang umatras ng mabilis ang mga pirata at ang iba naman ay napapatalo na lang sa tubig. Number 8. Anti-boarding device, razor wire canister. Sa patuloy na laban kontra piracy, lumitaw ang anti-boarding device bilang isang epektibong depensa para protektahan ng barko. Ang device na ito ay gumagamit ng canisters na naglalabas ng matatalim na wire o razor wire. Inilalagay ang mga wire sa gilid ng barko para bumuo ng harang na hindi kayang daanan ng mga pirata. Kapag sinubukan nilang sumampa, tatama sila sa mga matatalim na wire na pipigil sa kanilang pag-akyat. Ang mga wire na ito ay hindi lang basta matalim kundi visually nakakatakot din, kaya't agad nitong pinipigilan ang mga pirata sa kanilang tangkang pagsalakay. Number 9. Compressed Air, Shipborne Shore Launcher. Ang Shipborne Shore Launcher naman ay isang makabagong kagamitan mula sa isang kumpanya sa UK na nilikha upang labanan ng piracy sa dagat. Para itong isang cannon na gumagamit ng compressed air para magpalabas ng mga bala na maaaring maging bola o iba pang bagay patungo sa mga bangka ng pirata. Ang kagandahan ng Shipborne Shore Launcher ay ang kakayahan nitong i-adjust ang lakas ng mga bala depende sa distansya ng mga pirata mula sa barko. Halimbawa, kung malayo ang pirata, maaaring gumamit ng mas mahina na bala bilang warning shot. Ngunit kung malapit na ang pirata, pwede itong magpakawala ng mas malakas na bala para mapigilan sila. Ang mga balang ito ay non-lethal, kaya't hindi naman ito nakamamatay. Number 10. P-Trap Anti-Piracy. Para mas mapalakas ang maritime security, naimbento ang P-Trap Anti-Piracy System. Ang makabagong sistemang ito ay gumagamit ng mga manipis na linya na lumulutang sa tubig sa mga gilid ng barko. Kapag ang mga bangka ng pirata ay nakarating sa mga linya, nahuhulog ang mga ito at bumabalot sa makina ng pirata. Sa ganitong paraan, hindi na makagalaw ang bangka at mapipigilan ng mga pirata na sumampa sa barko nang walang pahintulot. Number 11. Anti-Piracy Curtain. Engineering ng isang division ng Japan's NYK Group, kasama ang hose manufacturer na Yokoi, ang anti-piracy curtain. Ito ay isang unique system na binubuo ng mga grupo ng mga hoses na nakabitin sa kaliwa at kanan ng barko. Kapag na-activate, dumadaan ang seawater sa mga nozzles sa ilalim ng pressure na 0.2 megapascal. Ang pressure na ito ay nagiging dahilan para umikot ang mga hoses ng mabilis. Ang galaw ng hoses na ito ay lumilikha ng malaking puwersa, parang malakas na jet ng tubig na umaagos mula sa mga hose na nagsisilbing matibay na harang. Kaya naman, mahihirapan ng mga pirata na makaakyat sa barko dahil sa lakas ng agos nito. Number 12. Active Denial System, Pain Ray Electromagnetic Wave. Meron na ring Active Denial System o ADS o mas kilala bilang Pain Ray, isang cutting-edge na non-lethal weapon na dinisenyo upang labanan ang mga pirate threats. Ang makabagong system na ito ay naglalabas ng isang narrow beam ng electromagnetic energy na tinatarget ang mga individual gamit ang concentrated na init na tumatagos sa ilalim ng balat. Ang resulta ay isang intense at hindi matiis na burning sensation, kaya't mapipilitan ang mga pirata na umatras o tumalon sa tubig. Epektibo itong pumipigil sa mga banta ng pamimirata nang hindi nagdudulot ng malubhang pinsala. Number 13. Anti-Piracy Fire Hoses. Ang anti-piracy fire hoses ay isang matibay na depensa para sa mga cargo ships. Ang mga hose na ito ay may semi-automatic at remote control systems na tumutulong sa mga crew members na mabilis na maglabas ng malakas na buga ng tubig mula sa mga nozzle. Parang isang malakas na jet ng tubig na kayang itulak pabalik ang sinumang nagtatangkang sumampa sa barko. Ang sistemang ito ay nagbibigay ng control sa crew na itutok ang daloy ng tubig ng direkta sa mga pirata, kaya't madali nilang napipigilan ang mga ito sa kanilang mga pagtatangkang umakyat. Number 14. Molotov Cocktail. Bagamat hindi ito isang high-tech na anti-piracy weapon, ang Molotov Cocktail ay isang alternatibong solusyon para sa mga crew ng merchant ships na walang formal na depensa laban sa mga pirata. Gawa ito mula sa mga simpleng bagay tulad ng empty glass bottles, gasolina at burning cloth wick, at nagbibigay ito ng madaling paraan para pigilan ang mga pirate attacks. Sa pamamagitan ng pagsunog sa mga papalapit na bangka ng pirata, nagiging mahirap para sa mga ito ang makagalaw at magpatuloy sa kanilang plano na umatake. Kahit hindi ito tradisyonal na armas,
ang Molotov cocktail ay ginagamit bilang last resort para sa mga crew na nasa panganib, lalo na kung wala na silang ibang option. Number 15. Tasers, electric shock. Sa pagkakataon na makapasok ang mga pirata sa barko, tasers na ang magiging armas ng mga crew para protektahan ang kanilang mga sarili at mga sakay ng barko. Ang mga device na ito ay naglalabas ng electric shock na pansamantalang nagdi-disrupt sa neuromuscular control na ginagawang paralisado ang mga pirata para hindi na sila maging banta sa kaligtasan ng mga crew. Bilang last line of defense, nagbibigay ang tasers ng paraan sa mga crew members upang mapigilan ng mga piratang umaatake nang hindi gumagamit ng lethal force. Mula sa LRADs hanggang water cannons at mula sa electric fences, ang mga cargo ships ay may maraming kagamitan para pigilan at itaboy ang mga atake ng pirata nang hindi gumagamit ng deadly force. Ipinapakita ng mga makabagong teknolohiyang ito ang pagsisikap ng maritime industry na protektahan ang mga buhay at mahahalagang cargo. Habang patuloy ang mga banta ng mga pirata, mahalaga ang pagtutulungan, innovation at ang paghahanap ng non-violent solutions para masiguro ang kaligtasan at seguridad sa karagatan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.